In a triangle, the interiors are 50, 60, and blank. Find ano yung nawawala. So ano bang interior angle? 50 plus 60 plus may nawawala. Eh ano ba ang property ng sum ng interior angles ng isang triangle? Ano dapat? Laging 180. Tama? Lagi yan. Laging 180. If triangle. So ano yung ano dyan? So magkakaroon ka ng 70 degrees. Letter C. Okay, dali, di ba? Dali lang. Next tayo, next. Puro si naman ngayon. Nicole, nag-screenshot ka ba? Pasend. Tumatalino na si Luel. Grabe, hanip. Mga tao dito. Diba, basic lang. Ulitin natin itong number 2. So normally, bibigyan kayo ng 3 sides. Tapos, magtatanong kung siya ba ay acute, obtuse, or right angle. Okay? Ang gawin nyo lang lagi, basta ang step 1 nyo, mag-a-assign kayo. Assign A, B, C. Pero yung letter C, ito yung pinaka mahaba. Okay? So sa case na to, ang gagawin ko dyan, letter A to, letter B to, tapos si letter C ito. Okay? Basta yung letter A at letter B pwede magkabaliktad. Pero yung letter C dapat yan lagi yung pinakamahaba. Ngayon, i-check nyo lang siya dito. Kapag tumama siya sa ganitong equation, a squared plus b squared equals c squared, ang magiging conclusion mo dyan, it's a right triangle. Okay? Pero, kapag yung a squared mo plus b squared mo ay mas malaki kesa dun sa c squared, ito ay acute. Ayan, may mga nagtatanong kanina, paano sir kung acute naman, tsaka obtuse? Pero kapag yung a squared mo, tsaka b squared mo ay mas mababa naman sa c squared, ito yung magbibigay ng obtuse. Okay? Okay? So ngayon, ang gagawin lang natin dyan, i-check natin si 5 squared plus 12 squared. Tapos kumbaga, hindi natin alam kung ano yung value niya, 'di ba? For c squared. As compared to c squared, I mean. So 13 squared. Yan. So this is 25 plus 144. Ito ay 169. Okay? So ano ba ang 25 plus 144? That's 169, which is equals, 'di ba? So therefore, this is a right triangle. Okay? Kuha na, chicken. Nung nabura. Kuha na. So ito lang yung ito lang yung pinakasasauluhin nyo. Tapos ang step 2, substitute. Substitute and solve. Okay? Ganun lang. Okay, next. Using the law of sine, find side A if A over sine 30 is equal to 10 over sine 45. Okay? Ano sagot dito? Meron nag-A. Saan daw i-re-upload? YouTube. O, paano natin sasagutan to? Pa-screenshot daw ng alin? Ito ba? O, i-screenshot muna. Nag-load naman na yung screen, di ba? Tama ba? May nagsabi naka-black screen. O yan, minove ko na ulit. Okay, good. Tama yan. Iko-cross multiply natin. Okay, kasi hinahanap natin yung A. Kaya lang ang magiging challenge dyan sa inyo is, ano ba yung value nitong sin 30 and sin 45? So, cross multiply, actually A lang naman yung hinahanap. So, ang gagawin ko na lang dyan, itong
Sine 30 na lang yung ililipat ko doon. So, gagawin ko na siyang 10 times sine 30 all over sine 45. Okay? Ngayon, ang magiging question nyo is, sir, ano bang value ng sine 30 tsaka sine 45? Di ba? So, bibigyan ko na kayo ng shortcut. Pwede nyo mapanood yung discussion ng trigo. So, actually, sa trigo ko pa ito dapat i-discuss. Pero, i-discuss ko doon yung long form kung paano yung mga sine, cosine na to. Pero, ibigay ko na ngayon yung shortcut, ha? Ganito lang yan. Gawa kayo ng table, sine, cosine. Cheat sheet nyo to sa exam. Lagay nyo dito 30. Tapos 45. Tsaka 60. Tapos gawin nyo lang to. Sine, cosine, 30, 45, 60. Tapos 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tapos lahat over 2. Tapos lahat ng numerator, lagyan ng square root. So, pag tinanong kayo, ano ang value ng sine 30, tingin lang kayo dito sa cheat sheet, sine 30, anong square root of 1? 1 over 2, which means it's 1/2. So, 10 times 1/2. Tapos, ano ang sine 45? Sine 45, square root of 2 over 2. So, ayun. Square root of 2 over 2. So, pag sinolve ko na tong math na to, ano ang 10 times 1/2? That's 5, tama? Divided by square root of 2 over 2. Eh, ano bang nangyayari pag naka-divide? Nagiging multiplication, tapos kinukuha yung reciprocal. So, the answer is 10. Tama ba? The answer is 10 over square root of 2. Pero, ang 10 over square root of 2 ba ay yan na yung mismong sagot? Kailangan i-rationalize natin. Naalala nyo yung concept ng rationalize last time? Di ba inaral natin yung rationalize? So, ito yung pinaka-simpleng rationalize. Di ba? Yung mga nag-attend last time, rationalize. Tapos sa part na to, anong ayaw natin dito? Ano yung sabi natin sa previous lesson? Anong sinasabi ng concept ng rationalize? Ayaw niya ng radical sa baba. Ayaw niya ng radical sa baba. At para mawala yung radical sign na yun, kailangan natin siyang i-multiply sa sarili niya. Ang ginawa sa baba, ginawa din sa taas. Kasi in essence, anong tina-times natin? Anong value nitong square root of 2 over 2? Square root of 2 over square root of 2. 1 lang din, di ba? Ayan. Tapos 10 times square root of 2 is 10 square root of 2. And then square root of 2 times square root of 2 is 2. So now you have 10 square root of 2 over 2. Ano ang simplified form ng 10 over 2? 5. Ayun. Kaya meron ka ng 5 square root of 2. Okay? Clear tayo dyan, ha? So medyo kala mo nakakalito pero simple lang pala.